Hi, this is Kaisha Moments, ang podcast para sa Chinoy at di Chinoy. Hello. Hi Pamuse, kamusta kayo? Alam mo, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon sa episode 2? Situationship? Friendzone? Paano mo ba malalaman kung interesado sa'yo yung lalaki o hindi? Honestly, ang lalaki kasi ang way ng panliligaw nila is not all men are very direct with their courtship. What they do is they test the waters. Hindi mo na yan magsasabi na, uy, gusto kita, o mahal kita kaagad. Kasi tinitingnan muna nila kung okay ba yung okay ba yung dynamics nyo being single. Kasi kung hindi okay yung dynamics nyo being single, I don't think that guy would pursue. Second is, kailangan alamin mo kung ano yung intention niya. Kung friends lang ba talaga yung gusto niya sa'yo, or gusto niyang more than. So, paano mo ba malalaman kung more than friends ang gusto ng lalaki sa'yo? Unang-una, yayayain ka niya makipag-date. Number 2, he gives focus to you. Napapansin mo, lagi siyang nag-good morning, nagsisay hi, hello. Kumbaga sa bawat araw ng pagising niya, kasama ka sa plano niya. Pangatlo, he makes it a point na nasa buhay kanya. Importante kasi yun kasi kung wala ka sa buhay niya, wala lang yun. Ngayon, di ba merong mga times na nagtataka tayo na bakit hindi ko maintindihan kung totoo ba ang feelings niya sa akin. Kasi nade-develop na ako. Kumbaga, bakit ganon? Parang hindi ko alam kung may something ba kami. Honestly, ang babae ang magsasabi, or the feminine side of the person, kasi syempre this can also appeal to the LGBT, na kailangan mong itanong sa kanya kung ano ba ang status nyo together. Kasi kung hindi mo tatanungin yon, hindi mo malalaman, 'di ba? So kailangan habang nagsiswitan-switan kayo sa isa't isa, kailangan mong ma-check kung ano yung intention niya sa'yo. Ngayon, maraming players dyan. So, pwedeng hindi ka niya talaga ganun kagusto. Type ka lang niya pero marami kayo. Well, sa pagde-date kasi, kung earlier pa, dapat hindi nyo pinipilit or pinipressure. Kasi hindi mo naman masasabi. Kailangan mong bigyan ng time. Once na mabigyan mo ng oras, yung pagde-date ninyo, tsaka lang naman magde-decide yung lalaki sa'yo kung gusto ba niya talaga na i-pursue ka o hindi. Give it 3 months. Bakit 3 months? Lagi sinasabi nila, ay, kailangan mahaba or sobrang iksi naman ng 3 months. Diba? Yun ang laging sinasabi. Pero kasi ganito lang naman yan Kunyari, nag-get to know kayo, pagkatapos lumampas kayo ng 3 months, pero hindi pa rin clear kung ano yung gusto ng lalaki sa'yo or nung male aspect in the relationship, kumbaga hindi clear. So, there's a chance na pangalawa ka sa priority niya. There's a big chance na hindi ka talaga niya ganun kagusto.
Kasi gano'n naman yun, di ba? Saan ba papunta ang getting to know? After getting to know is a relationship. And then after the relationship is marriage, di ba? So kung hindi mo alam kung saan papunta ang inyong dating life or dating style, congrats to you. Magiging friendzone ka talaga or magiging nasa situationship ka, 'di ba? Pero yun nga ang kagandahan kasi ng ng dating. You test the waters, you enjoy each other, you do the flirting, you enjoy each other's company. Pero as a woman, dapat meron kang hangganan. Kasi sayang naman yung oras mo, 'di ba? Kung makikipag-date ka sa kanya, pagkatapos yun pala, meron pa palang iba, hindi lang pala ikaw. At least after 3 months, you get to check na, okay, meron bang future to? May pupuntahan ba to? Kasi kung wala, di lipat na sa iba, you invest your time with the right person. Kasi yun ang nagiging problema lagi natin. Lagi tayong happy sa kilig, lagi tayong addict sa romanticism, di ba? Oo, yung kilig factor, romanticism, importante yan, yung chemistry. Alam mo, minsan sinasabi nila hindi importante, pero for me, I think it's important. Alam nyo bakit? Kasi anong motivation mo makipag-date kung hindi ka kinikilig sa kanya or may nararamdaman para sa kanya, di ba? Wala kang motivation. Importante yung motivation mo. And ano ba ang pagkakaiba ng kaibigan sa lover? Ang lover, may nararamdaman ka. Hindi lang yung parang hindi kayo talo. Kung friends lang kayo, wala talaga, as in kahit magkasama kayo sa isang kwarto, wala mangyayari, di ba? Pero kung may something dun sa taong yun, pag magkasama kayo sa isang kwarto, merong mangyayari. So, importante i-check natin ang ating boundaries. Kasi kung hindi natin i-check yung boundaries natin, hindi natin malalaman kung ano yung nararapat. So, ang masasabi ko is, paano mo masasabi na friendzone ka lang o hindi friendzone? Itanong mo sa kanya. Itanong mo kung ano ba ang status nyo. Ano ba ang masasabi mo sa pag sinagot niya sa'yo na ay hindi ko alam Naku, question mark na yon, di ba? Kasi kung hindi niya alam, then would you want to be with somebody who is not clear with his intentions with you? Di ba ayaw mo? Kasi yung goal mo is marriage na hindi naman laro. Kung laro, okay lang, di ba? Nagustuhan mo ba tong episode na to? Ano ba ang Kaisha moment mo? See you sa next episode.